Eto na si Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Maayong buntag. Magandang morning, Katony, Ka Jerry. Magandang morning sa mga kababayan po natin. Opo. Nasa Davao. Tama ba? Nasa Davao ba kayo, Chairman? Chairman? Apo, nakabalik na rin po kahapon. Maghapunan lang po tayo sa Davao kahapon. At yun nga, nakasalamuhan natin yung mga iba't ibang sektor para sa paghahanda natin sa national and local election na yung darating na Mayo 12. Nakakain man lang ba kayo ng marang dyan o kaya ng durian, Chairman? Ay, wala po. Wala na pong pagkakataon. Sayang naman. Akala ko bawal eh. Bawal ang COMELEC Chairman ba eh? Bawal kumain ng durian. O regaluhan ng marang? Hindi po bawal kumain. Bawal magregalo. Ayun. Hindi po bawal kumain. Yun, Chairman, yun daw bukas na itong pagsisimula ng 20 pesos per kilo na bigas, wala pa raw kayong approval para ito'y gawin. Ay, may approval na po tayo. Noong nakarang araw pa po natin binigay yan. Pero meron po lang tayong mga nilagay na conditions maliban to sa regular na kondisyon na ating pong nilalagay. For example, isinulat po natin, handwritten note po natin yon na number 1, dapat pagka mag-distribute sila sa public place o magbebenta ng mura, hindi po ginagawa ito sa pribadong lugar. Dahil yan po yung isang pampublikong gawain bakit kinakailangan gagawin sa pribadong lugar. Yes. Number 2, dapat po hindi ipagbabawal ang presensya ng media, ng civil society, ng interest groups, ng stakeholders. Dapat payagan. Pwede lahat. Gusto natin masaksihan kung talaga bang yun lang ang ginagawa doon at hindi napopolitika. At syempre dapat yung local government unit mismong magbibigay din sa mas murang halaga, humingi rin ng exemption sa COMELEC. Katong yung Ka Jerry, sapagkat yung binigay namin exemption para po yan sa DA. Ito ang presyo po ng bigas ay ang presyo po ng bigas halimbawa ay 33 pesos. Ang sinasabi po, ang 20 pesos sa DA yon. Yung 13, hati ang Food and Terminal Incorporated at saka ang LGU. So meron siyang 650. Yes. Dapat po ihingi sa amin na exemption yung 650. So bawat LGU, Chairman, kailangan humingi? Nakasali sa program. Opo, meron po kasi mga LGU na Katong Ka Jerry na meron na pong ma-approval yung mga kanilang regular na proyekto. Maliban na lang kung talagang meron ng ganyang palang proyekto o programa, okay lang po yan. Kasama na yun sa naging approval namin sa kanila dati. So kung approved na, nakakuha na, meron ng approval ninyo ang Department of Agriculture para sa program na ito, ang LGU na kung saan ay sisimulan ito sa Visayas, sa Cebu. Sa Cebu halimbawa, na nakakuha na ng kung nakakuha na ng exemption sa inyo, so pwede na ho yung governor o yung mayor mismo ang manguna sa pagbebenta. Pwede na po kayong manguna diyan, pero again ang ating pong laging paalala sa kanila, hindi ito gagamitin para i-promote ang kandidatura ng kahit na sino. At the same time, hindi ito gagamitin sa pamumulitika. Maliwanag na maliwanag po yun. Huwag naman pati bigas. Gagamitin pa para lang i-promote ang sarili nila. Pero yung pong yung presence po nila doon, bago mag-umpisa ng bentahan, may magdidiskurso na ito ay dahil sa pagsisikap ng inyong abang lingkod na sumali sa programa. Nakiusap ako sa Department of Agriculture at kinuusap ko si COMELEC Chairman para maka-exemption. maisakatuparan ito dahil alam kong kayo'y nahihirapan sa mahal na presyo ng bigas. Pwede po ba yun? Ayan po mga ganyan, yan po ang mga dapat na hindi pinagboboto. Sapagkat sa katotohanan lang po, binigay natin ito, pumayag po tayo exemption, sapagkat sinasabi ng ating Pangulo, yan ay para tulong sa kanila, hindi po sa ginagamit sa pamumulitika. Again, magmumonitor po kami, sapagkat hindi po pwedeng i-take advantage ng ganitong klaseng magandang programa. Ito na nga po yung hinihintay natin 20 pesos na bigas pagkatapos pupolitikahin pa. So again, paulit-ulit nating sinasabi sa ating po mga kababayan, matyagan niyo po mabuti. Okay lang po ang mga LGU officials na andyan, wala po tayong magagawa. Yan po'y parte ng kanilang trabaho. Hindi naman porket sila'y tumatakbo, ay hindi na po sila pwedeng makasama dyan. Pero, hanggat maaari naman, ibigay natin sa mga mahihirap, yung para sa mga mahihirap. At yung itong mga panahong ito ng pagbibenta, bayaan lang naman po natin muna sa Department of Agriculture. Sila naman po talaga ang nangunguna dyan. So sa DA po, at least ang DA hindi tumatakbo.
Okay, Kaya- maiba na po lang po kami, total naman Cebu ang launching niyan. Ito pong gobernador ng Cebu, si Governor Gwen Garcia, ayon sa mga balita, ay sinuspinde ng preventively ng ombudsman at ito daw po ay 6 na buwan 6 na buwan. Sa ilalim po ba ng mga umiiral na alituntunin at batas ay maaari pong suspindihin o implement ang suspension na preventive immediately Days kahit before na malapit the elections. ng eleksyon? Ganito po ang ating patakaran, batas at umiiral natin ng mga desisyon ng Korte Suprema. Una po, ang lahat ng suspension, pagpasok ng campaign period, 45 days before the election, ay hindi po may isa sa katuparan nang wala pong pahintulot ang Commission ng Elections. Subalit, meron pong isang exemption dyan. At yan po ay kapag ang suspension ay ipinatupad ng Office of the Ombudsman na may relasyon po, katunying ka, Jerry, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong Republic Act 3019. Ibig sabihin, kung yan po ang dahilan ng pagkakasuspend dahil may pending na kaso patungkol sa paglabag sa batas na yan, then yan po ay hindi na kinakailangan ihingi pa ng exemption sa COMELEC. Ayun. Subalit, kung ang suspension po ang kadahilanan ay maliban sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, then kinakailangan pong ihingi kahit ng Office ng Ombudsman ng exemption mula po sa Commission ng Election. So, nakasalukuyan po, kung yan po man ay totoo na may ganyang klaseng suspension, dapat alamin natin anong pinanggalingan ng suspension po na iyan. So kung ang kahit na ombudsman po ang nagpataw ng suspension, if it is not in any way related to 3019 O graft and corruption, ay kailangan pa rin pong humingi sa inyo ng exemption. As of 7:03 in the morning, April 30, meron po bang natanggap na nasulat man lang o tawag ang COMELEC mula sa ombudsman asking for exemption? Wala pa po tayo Wala po. natatanggap at kung sakasakali po yan ang hihintayin natin or isang sulat na galing man lang, for example, sa DILG. Sapagkat yung mga ganyang klaseng suspension po ay ang nagpapatupad naman ay ang DILG. At tama po kayo, ang Office of the Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan naman kapag meron silang personnel movement na ganyan o mga suspension, kinakailangan sa kanila din manggaling o magmula yung panghingi ng exemption sa Commission ng Election. Paano kung may epekto ho ba ito sa kung yung sinuspindi re-electionist? May epekto ba sa kanyang kandidatura, Chairman? Wala naman po sapagkat again, ang nakalagay po sa batas para lamang magkaroon ng epekto ang isang kaso, kinakailangan merong final judgment of conviction sa isang krimen na kung saan siya ay nakasuhan. Yan po yung kaso ng Halos-Hos versus COMELEC Katunying ka, Jerry. Pero kung limbawa po at kunwari lang, total na may hindi lang kayo basta chairman ng COMELEC, kay iba't ikang abogado rin. Halimbawa po, may administrative case at nanalo. Ito pong nanalo, inihalal overwhelmingly ng Suspended kanyang mga kababayan. Ito pong sinuspinde o kaya may kaso. Paano yun? Hindi po ba katulad nung dati na nabubura ang kanyang administrative liability? Yan po yung inyo pong sinasabing nabubura na kaso na administratibo. Yan po yung kaso ng Aguinaldo, yung Aguinaldo Doctrine. Aguinaldo versus Sandigan Bayan. Subalit ito po yung na-abandon doon sa kaso na po ng Binay versus the Court of Appeals. Kung inyo natatandaan na sinasabi ng Korte Suprema na wala at hindi napapatawad ng pagkaka-elect ng mga mamamayan yung mismong tao o yung mismong opisyal na may kasong administratibo. So magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga kasong administratibo kahit na nahalal yung isang opisyal ng pamahalaan na may hinaharap na ganong klaseng kaso. Ayun. Malinaw. Klaro nung ito updated na to. Dati kasi Aguinaldo Doctrine tayo. Wala na pala yun. Binay Doctrine na. Binay Doctrine na. Chairman, thank you. Magandang umaga. Magandang umaga po, Katunying ka, Jerry. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia.